Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 2026. Maraming salamat muna kay Sir, Sir. Sir Ronald Balbuena, mga Aris, tingnan nyo naman ha. Maraming salamat to Ronald Balbuena, WZ, as a zebra, 7, letter T, letter T. Sa iyong thanks donation. Always salamat po, sir. Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa iyong thanks donation. At syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa iyong mga comments. Siyempre, maraming salamat. At sa mga nagpa-personal reading, maraming pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details this is in description below. Pakicheck na lang. General reading to Aries. Hindi mo to personal reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran na tao, kayo pa rin ang makapag-desisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para meron din kayo idea, no? Sa mga pwedeng maging alert, change of decision, or mga dapat maiwasan. Aries, you will receive a gift. Congrats. Kung anumang gift yan, kung anong blessing na darating sa'yo, congratulations. Mag-ingat ka sa manok. Baka may mga manok kayo or may mga hamster o sa mga daga. May mga tao na hindi ka gusto. May mga tao na may balak gawin na hindi masama. Pwedeng bubulihin ka or iinisin ka or gagawa sila ng mga plano na masama. Pwedeng gano'n. May mga taong mayayabang, arogante, hambog, or masamang tao. Ito, no? Yan. Kumbaga, put boundaries din. Kung ikaw ito, hoping hindi ikaw yan. Pero ingat ka, kung titignan mo siya, may mga tao din na nagmamatsyag sa'yo. May tao or mga tao. Yan, pwede magkakaroon ng mga taong masasama ang sasabihin sa'yo rin, ano? Or maybe deceive. Pero mag-ingat ka kasi, yun, alam mo naman ang panahon ngayon. Eh, kung ano man blessing ito, congrats. Kung anong gift, you are on the right path. You are on the right path regarding some aspect of your life. Nandito ka na sa sitwasyon mo na siguro you are more on focusing to your future, may mga targeting ka na sitwasyon, may mga bagong path na tatahakin o may pagtahak ng bagong path sa iba sa inyo. You know your direction this time, ano? Sa nakita ko dito. Solid foundation, success with effort. Nandito ka sa sitwasyon mo by this January is mas magiging more on focusing at magiging mas more on matatag ka. Parang pagbabalik ito ng strength, ano, pagdating sa iba sa inyo. Kasi may mga successful effort ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung solid foundation. Maaring kung may mga tao na hamster and rooster dito, or rat pala siya, yan, baka may mga daga sa inyo, eh, may mga tao naman na very supportive sa iyo. Pagdating din dito sa nakikita ko sa iyo dito, by January, nandun ka sa sitwasyon mo na parang nandun ka sa point na you are more on focusing to structure or to reveal din something into your life. Pwedeng sa business mo, mas more ka mag-focus, pwedeng sa health issue mo or sa relasyon mo or any aspect of your life, no? Sa iba sa inyo. Mga good foundation, dito rin yung, pwede rin sa nakikita ko dito is may tao na mataas ang pride, no? Or nahandito yung tao na maaaring may mga bagay ka na naiiwasan or puput boundaries ka sa iba, or nahandoon din yung iba sa inyo is nagkakaroon ng, kasi some aspect of your life lang to eh, nagkakaroon kayo ng limitasyon. Ibig sabihin, meron kayong target, pero limited. Kaya ang sinasabi dito, maglagay ka pa ng effort to success in that situation. Tandaan nyo palagi ha, yun ang nakikita ko dito. Kasi ito, some aspect lang na sinasabi. Kung sa health issue yan, sa mga pangarap mo sa buhay, ganyan. Nagkakaroon kasi ng limitation dito. Kung titignan ko etong si Tower, kasi may mga ibang parang may mga, may mga ibang aura ako na nakikita dito. Ibig sabihin, may mga tao na nasa paligid mo, no, kasi good aura kasi to sa nakikita ko ito. Dito sa nakita ko marami kang idea na, madaming idea or marami kang isipin ng mga bagay-bagay kasi pa iba-iba yung aura.
pwede rin na paiba-iba din yung mood mo, no, dito. So, nakita ko dito. A path with money is waiting for you to find it. Ibig sabihin, yung iba sa inyo is may naghihintay na bagong tatahakin kayo sa mundo. Ay, sa mundo. Sa buhay nyo. Na maaaring ito is naghihintay sa inyo. Pwede rin na ito is, yun nga, pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Nandito kasi siya. Yun nakita ko. Or kung nagkakaroon kayo ng limitation is kung ano yung mga idea na iisip nyo, focus ka lang kasi naghihintay siya dito. Oh. Apat of money to. Pwedeng bagong trabaho, bagong career, project, creation, idea, kung ano man yan. Or mga bagong landas na pagtahak, ano? O congrats! This the wealth money will be coming to you. Kung tinawag ito money pa to, ibig sabihin is by January, there's a blessing coming into your life. Magiging masagana or magkakaroon ng mga kasaganaan sitwasyon this January, baka ngayon lang, before ending of December, matanggap nyo na rin to kasi andito si Patsy Tower tsaka ito. Some aspect of your life ha, pero dito is may mga paglago, pwedeng ganun, pwedeng sa health issue mo, sa wealth, may mga prosperity, pwede rin ganun, trabaho, or if you have a business, pwede rin doon sa iba. Or andun yung stability, ano, in some aspect of your life. November, 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks, or 11 months. Or November is may kakilala ka na birthday niya. Mag-ingat kayo pagdating sa health issue. So nakita ko dito, kasi andito rin si Tower, andito to. Pwedeng ito sa health issue is may mga mabigat na nararamdaman. Pwedeng may mga sakit yung iba sa inyo, or pwedeng mga ubo, sipon, lamig, or may mga sitwasyon kasi there's a limitation situation dito. Maaring kung sa health issue ito, medyo low energy kasi ito no? It's more on emotions. Ang nakikita ko dito kasi medyo dark yung paligid niya dito. Pero don't lose hope. Magbigay ka pa ng effort kung kailangan mong pagpa-check up or a part of the family. Also di sa foundation kasi ikaw or a part of the family man yan. Magpa-check up kayo, no? Sa nakikita ko dito. Kung uminom-inom kayo ng mga with vitamins, ganyan. It's more in emotions kasi ito, no? So nakikita ko dito. Pwede rin ito na may mga tao na magiging cold sa'yo, no? Yan, mga taong walang pakialam sa'yo or maybe this is you, ganyan. Ay, oo nga. Nandito siya, oh. Pa naman, ang dami mong kaaway. Ang daming may ayaw sa'yo. Okay, ingat ka na lang. Kung sa business mo yan or sa kaperahan mo, mag-ingat ka. No? Or sa mga kasamahan sa trabaho mo. Kasi why? May nagmamatsyag sa'yo. Titignan mo yan? May nagmamatsyag sa'yo. May mga taong hindi ka talaga nila gusto. Kung sa business mo yan, mag-ingat ka, baka maloko ka. Or if you have an idea, pwedeng nakawin nila yung idea na yon. Pwedeng inakawin nila yung opportunity na darating sa'yo. Or pwedeng magiging arrogante sila pagdating sa'yo. Sasabihin nila lang, iyabang mo, ganito ka, ganyan ka, pwedeng ganon, or vice versa. May mga distraction. Ako nakikita sa'yo, no? Nakikita ko rin sa iba dito is yan, business. Kumbaga, maaring itong taon na to is nagmamatsyag o may pagmamatsyag na naghahanap siya ng information pagdating sa'yo, no? So nakikita ko dito. Ingat ka na lang. Huwag ka lang magkwento-kwento. O baka naman manakawan ka or madaya ka o maloko ka pagdating sa pera. Ingat ka pa rin. Sa iba sa inyo. Pwede rin na ikaw, mayroon kang tao na pinanghihinalaan, pinagmamatyagan, or pinag-iisipan ng masama. Pwede ganun. Or sila ito sa'yo. Energy mo. Energy ni Aries. Your energy. Ay, okay. Hmm, 10 and 10. Okay, energy mo. Energy ba dito may hinihintay ka? Iba dito parang may hinihintay. Yung iba sa inyo Dito nakita ko may paghihintay sa iba sa inyo. Energy mo kasi you feeling burden, struggle, and parang may problema or may bigat ka na nararamdaman. Pwedeng sa pera, pwedeng sa health issue mo, or pwede sa mga tinatahak mo this time. Pwedeng nahadon ka sa point na nagkakaroon ka ng mga disappointment in life.
or energy mo rin, you feeling sad. Ako nakikita sa'yo, you feeling sad. Hindi siya stable actually. Sana wala kayong sakit. Or sa part of the family, pwedeng may sakit or ikaw is may sakit. Magpa-check up kayo. Energy mo rin is nandito ka sa sitwasyon na pinipilit mong maging matatag or magpakatatag. No? Meron ka mga bagay dito na gusto mong protektahan or gusto mo panindigan or gusto mo aksyonan. May struggle ako na nakikita pagdating sa'yo, Aries, by January. Hoping wag naman. Dito kasi medyo, kasi nandun ka sa point na may mga actions ka na gagawin or may mga action ka na gustong gawin. Halimbawa, may travel ka o kaya may mga gusto kang puntahan, may mga gusto kang aksyonan. Ganun. Pwedeng magkakaroon ka ng doubt doon, pwedeng hindi pa ngayon, magkakaroon na pagpapaliban, pwedeng mga ganun sa iba sa inyo, no? Energy mo rin, marami kang bagay na iisipin kasi may mga bagay ka na gustong i-move forward dito sa sitwasyon pero hindi pa kasi stable yun no? Kasi may mga unexpected change na mangyayari pa sa iyo dito. Pwedeng iba sa inyo is magiging busy kayo or magiging busy yung isipan nyo or magiging busy kayo kasi marami kayong action or lalakarin or gagawin or i-move this time. May marami kayong plano na iisip or marami kayong plano na i-move forward. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Pwedeng may matanda, Hindi ko alam sino yung matanda eh. May matanda na may matandang may sakit? May matandang may sakit. Ang energy mo dito yun. Ang nakikita ko, ano ka naman, pero pilit ka kasi nagpapakatatag dito eh. Devil, sabi ko sa'yo eh. Ingat ka sa mga makakasalamuha mo Pwede sa relasyon mo o pwede ikaw ito. Ibig sabihin, kung this is a relationship, may bad habit yung karelasyon mo or pwedeng ikaw ito may bad habit. Pwedeng ang nasa isip, may tao dito ang nasa isip niya lang is sex or lush. Pwedeng sa iba. Wala siyang ibang utak kundi yun ang nasa utak niya. Or itong tao na to makasarili at sakim to. Kailangan intindihin mo talaga siya. Kung sino man yan sa buhay mo. Kasi siya, madali siyang maakit or madali siyang ma-attract. Sana hindi ikaw to. Tingnan natin ang parating kay Aries. Pwedeng you're in a place na you're in a place in a toxic place, toxic situation, toxic relationship, or may mga tao sa paligid mo, or ikaw ito, marami man yan o konti na may mga dark thought pagdating sa'yo. Yun. Pwede iba sa inyo, may taong may dark thought talaga kasi nakita mo pa naman dito pa lang, di ba? Nakita mo na. Ano parating sa kanya? Umpisa pa lang, hindi na maganda. Ano nyo, i-reverse nyo yan Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Emotional. Okay, parating sa iyo. So nakikita ko dito sa iyo, medyo may konting emotional situation. Siguro you feeling emotions, ganyan. May mga iilusyonin ka. Yan ang nakikita ko sa iyo dito. Mas nakikita ko rin sa iyo na mas more kang mag-focus to yourself, ganyan. Mas alagaan mo siguro yung sarili mo. Kaso, may mga iisipin ka daw sa gabi. Yun ang nakikita ko sa'yo. Oo nga, tama, damon uli. Pwede iba sa inyo, night shift kayo. Okay, parating din sa inyo is merong new journey. Ako nakikita sa'yo. Or meron ka mga bagong tao na makakasalamuha. Pwede may mga new dealing, partnership, communication, project, creative, fashion, or may mga recognition din sa iba.
Meron ako nakikita rin sa iba dito, kuhanin mo lang yung sa'yo dun. Pero kung gusto mo kuhanin lahat, okay lang. Pwedeng may mga collaboration ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan. Yan ang parating sa'yo. Meron din hindi naman maganda din kasi magkakaroon ng mga hoping. Hindi lahat. Pwedeng kasing ito is ihiwalay mo yung sarili mo or may taong o may paghihiwalay. Pwedeng lalayo, hihiwalay, o iiwas. Magkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan sa nakikita ko dito. Pwedeng sa mga kasama sa trabaho or karelasyon or kung sino man tong connected na to. May mga kawalan na pagkakaisa, hindi pagkakasundo. Yan. May mga hindi same page na tao akong nakikita na makakasaluma sa'yo. Pwedeng hindi ka nila gusto or hindi mo sila gusto. Parating din sa'yo, okay. May magtatapos sa buhay mo. Alam mo ba na may taong mas bata sa'yo na makakasakit, na makakaramdam ka sa kanya ng painful situation? Mas bata sa sa'yo or maybe same age, pwedeng ganun? Or hindi kayo nagkakalayo ng age nito? Makakaramdam ka sa kanya ng emotional pain. Pwedeng ma-stress ka sa kanya. May separation din kasi ako nakita. Pwedeng magde-depress or hindi ka magiging masaya sa news or sa news na yon or sa sasabihin na yon, sa communication na yon, pwedeng ganun. May mga conflict, sorrow, kalungkutan, ganyan. May mga intense, pwedeng ganun. Parating sa'yo kasi mas, nakikita ko rin sa'yo na mas magiging more on magnetic ka this time kasi may mga bagong plano ako nakita sa'yo. May magtatapos sa buhay mo. May mga unexpected change happen into your life. Ibig sabihin din, may paglipat sa iba. Pwede may mga paglipat, ililipat, pwedeng pang umaga, pang gabi, lipat ka ng bahay, ng lugar, ng kung ano man yang paglipat, may ililipat ka ba, basta may paglipat, may pag-move ako na nakita, or sa iba dito is may transformation, or may mga pag-iisipan ka or iisipin mong pagbabago. Iba dito may gulo no? There's a cycle into your life. Magiging alam mo, magnetic ka, Aries. As in, magnetic yung energy mo na nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, siguro na natatabunan siya ng emotion mo. Pero magiging magnetic ka kasi may mga new project ako nakita sa'yo. May mga recognition, ganyan. May mga successful naman ako nakita sa'yo. Medyo, mo na lang yung emotion mo. Kontrolin mo, ha? Tingnan natin, dapat maiwasan. Dito, may nagsisinungaling, May taong di nagiging totoo. Sa iba sa inyo is, marami talaga kayong gagawin, by January. O, di ba? Marami kayong gagawin na multitask o multiple priorities. May mga bagay daw kayo na i-evaluate. Ganyan. Ano dapat iwasan ni Aries? January 2026. Ang bilis ng taon, Parang, lang, nagbabasa lang ako ng year 2025. Tapos ngayon, Dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Yung overthinking. Yan. Iwasan mo yung maging very emotional ka, mag-overthinking ka, yung mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance in any aspect of your life. Iwasan mo yung sadness, ha. Iwasan mo magkaroon ka ng doubt. Ganyan. Iwasan mo na magkaroon ka ng distraction sa mga bagay na gusto mong gawin. Or kung may mga taong magdi-distract sa'yo, umiwas ka doon, ganyan. Or baliwalain mo lang sila. And iwasan mo din yung hindi ka maging productive into your life. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng lakas ng loob or ng iyong mental strength or magkaroon ka ng clear mind kung ano yung bagay o sitwasyon o tatahakin mong direksyon sa buhay mo. Ganun. No, iwasan mo yung mga frustration, yung negative thought, iwasan mo yan, iwasan mo yung self-imprisonment ka sa sarili mo, ganyan, na
wala na atang pag-asa, walang nakakaintindi sa akin. Yung mag-self-pity ka, iwasan mo na lang din yun, ano, if ever. Yung lungkot, ganyan. Iwasan mo na hindi ka mag-aksyon. Yan. Kasi it's up to you to make it happen din, ano. Iwasan mo yung hindi ka mag-aksyon, iwasan mo yung matakot ka sa mga pwedeng maganap na pagbabago sa buhay mo. Huwag kang matakot. Alam ko naman na hindi kayo takot, pero alam ko na nag-iisip kayo. What if, di ba? What if ganyan? What if ganon? Alam ko na handun kayo sa point na yun, pero wag iwasan mo daw yun, no? Yung fear of the unknown or yung thinking of negativity, ganyan. Iwasan mo na lang yun. Kung may mga bagay na kailangan ng itama, aksyonan, desisyonan, gawin. Iba sa inyo, dumadaan kayo sa law? Law, justice. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tsaka ingat ka rin sa ano, no, sa mga salita mo. Ganyan. Wag kang masyadong mapanaksak. Makasakit ng damdamin ng iba. Or umiwas ka sa mga taong masakit magsalita, ganyan. Tingnan natin ang love. Kamusta po love ni Aries? January. Uy, the Chariot. Ay? Ate, bakit? Hindi maganda kasi. Malay nyo, hindi naman kayo to. Okay. Diba dito, magkakahiwalay kayo o nagkahiwalay na kayo? Pero, kuhanin pa rin natin. Okay, when it comes sa love mo. Oh, okay. Kung ikaw is single, medyo magulo ang buhay, ha? Huwag ka papasok sa magulong buhay pagdating sa relasyon. May dalawang tao na darating ay, tatlo to, Day. Sino ka? Si Aida o si Lorna o si Fe? Kung lalaki man siya o babae. Tatlo. May tatlo akong tao na nakikita dito. Dalawa o tatlo sa iba. Pwedeng kasama na dun yung karelasyon mo, or pwedeng magkakaroon ka pa ng attraction sa iba, or magkakagusto siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. Yan. May tatlong tao ako nakikita dito. Pero yung isa kasi, maaring nagkaroon kayo ng pag-aaway. Itong tao na to, medyo emotional siya, no? Yan. Yung dalawa, pwedeng dalawa sa iba. Pero nahandun ka sa point, yung isa kasi, practical. Yung isa kasi, confident. Yung isa, emotional. Okay, yun na parating sa'yo. Pwedeng isa doon, the past. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to. Yung iba, yun na, emotional, parang very intuitive, ganyan. May pagka-sensitive yung isa. Isa very confident at isa practical kasi. Okay, kung kayo is nagkahiwalay, o nagkaroon na ng pag-move. Kung titingnan ko dito, naging patient pa talaga. No? Andito na yung separation. Sa nakita ko dito. Nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakasundo talaga, naging magulo. Kung nagkaroon ng third party, yes, nagkaroon ng third party sa nakikita ko dito. Hindi naging maganda, no? Kasi na-hand-on kasi yung pagko-control dito sa relasyon na to. Pwedeng na-control ka ng relasyon o kinontrol ka ng relasyon. Yun ang nakita ko dito, no? O na-manipulate ka ng sitwasyon. Pero nagkaroon ng mga pagsisisi or na-hand-on yung regret talaga. No? Nagkaroon ng pag-isolate dito. Kung titingnan ko dito, naging patient pa nga yung isa, no? Kumbaga, kahit na masakit, tinanggap niya. Kumbaga, nanahimik lang din siya. Pero dumating talaga yung point na kailangan niya nang mag-focus sa mahalaga sa buhay niya, sa trabaho niya, stability niya, parang ibinalik niya yung sarili niya sa dating siya. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, hot and cold tong tao na to. Hindi, kung nagkahiwalay kayo, hot and cold to. Pero sa magkakahiwalay, maaari makakatanggap ka sa kanya ng text message. Ganyan. Pwede January, or ikaw magte-text. Or communication. Sa mga magkarelasyon, maaring may mga lakad kayo,
ako nakikita dito or may mga malayo man yan o malapit, you putting effort in this relationship or siya sa'yo or ikaw sa kanya. Ang nakikita ko dito kasi, kung love, sorry ha, yung nakuha ko kasing sitwasyon na ito, hindi siya related to a love. Pwedeng ikaw, hindi ganon katindi yung love mo sa kanya. Pwedeng siya, hindi rin ganon katindi yung love niya sa'yo. Or vice versa tayo. Yun ang nakikita ko. Kasi maaring dito may third party or kung wala naman kayo third party, nahandoon lang, siguro hando yung mga disappointment, hando yung pag-aaway, hando yung pagiging hot and cold, hindi pagkakasundo minsan, ganyan. May mga kalungkutan ako na nakikita dito, minsan nagkakaroon ng intense, ganyan. May mga sitwasyon na unexpected pagdating sa relasyon. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Sa relasyon na to ha, na nakita ko, nakuha ko sa card. Yun, pwedeng isa sa inyo is controller o kaya handon siya sa sitwasyon na kailangan sumunod ka sa akin, ako dapat ang masunod, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Yun, sana hindi sa'yo to, no? Pero may lungkot kasi ako nakikita, parang isa sa inyo nag-isolate nag-isolate, Bisaya. Nag-isolate yung isa. Siguro iniisip niya, mahal ba talaga ako nito? Talaga paninindigan ako nito? Talaga bang ito ba yung destiny ko? Parang nandun ka sa point. Alam nyo na kung may third party yan, alam nyo na. Diba? Alam nyo na yung sitwasyon mo. Kailangan mo lumugar. Diba? Nasa sayo na yun. Kasi, syempre, love is blind. Huwag kang masyadong demanding. Kasi, alam mo, pinasok mo. Kung alam mo, pinasok mo na ganun, ganun talaga. Kailangan mo, do you try to make it balance naman yung relationship Siguro, iba sa inyo itong taon to, in and out, no? Pwedeng ganun sa iba. Your money. Kung ito is, kung bago kayo nito, hindi ko nakikita yung love. Hindi ko nakita yung love dito. Kasi dito sa nakita ko Pwedeng isa sa inyo, mataas na tao sa iba sa inyo. Pero there's no love. Pero nahandoon yung patient pagdating dito. Parang, kung bibigyan mo ako ng effort, magbibigay din ako sa'yo ng effort. Nandun sa point na yun. Pwede yung karelasyon mo, may business siya, or mas ahead siya sa'yo na halimbawa, mataas na tao siya, ganyan. O, di ba pag may mga business, mataas na tao yun. Yan, may mga kalakaran na situation, pwede ganun. Or talagang siya yung nagko-control ng relationship. Pwedeng ikaw ito or siya. Money. Money Tower. Ano yun? Yan natin. Okay. Pagdating sa iyong money, Ten of Pentacles. Pagdating sa money mo, magkakaroon ka daw ng transformation sa money mo. Ate, maganda? Oo, maganda. Tama 10 yan, 10 and 10. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng bagong simula pagdating sa money mo. Or nahagdan talaga yung mga material success, wealth, prosperity. Yan. Magiging maganda yung fortune mo. Magiging magnetic ka nga. Actually, may business kayo. No? Iba dito may business. Malaki man o maliit yan. Magiging maganda yung pasok ng January sa'yo pagdating sa pera. Mas magiging very careful ka pagdating sa pera mo. Nandito na rin yung emotional caring when it comes to your money. Transformation, happiness, fortunate outcomes. Na nakikita ko sa'yo dito, blessing to May bigla ang magaganap o mangyayari sa'yo na ikasisiya at parang miracle come true to Parang there's a miracle coming or may mga fortunate outcome talaga na darating sa'yo. May reward and success ako nakikita sa'yo pagdating sa pera. Aba, ang ganda ng pera mo Ganda ng pera mo. Sige natin ang advice sa'yo. Pwede rin na halimbawa,
meron kang susuportahan pagdating sa pera. Pwedeng your family kasi nandito rin si family. O kaya may hihingi sa'yo na tulong pagdating sa pera. Pwedeng ganun, vice versa. Pero magiging maganda yung pera mo. Tama o, 3 na yung 10 mo, oh. Diba? 10. 10. Tas kanina yung 10. May nag-i-spy sa'yo. 7-7, oh. Divine number. Ano ka? Ano ba to? Guided ka talaga. Okay, pagdating sa'yo dito, make a new horizon, start a new beginning in life, mag-focus ka lang sa pangarap mo sa buhay mo, huwag ka mawawala ng pag-asa. Magkaroon ka daw ng disiplina or kailangan mo talaga ng self-care kung napapagod ka, magpahinga ka, kung may mga kailangan mo na mga supplement or maging healthy ka, gawin mo, ganyan. And then also, ang sinasabi rin dito na may iba naghihintay, ano, may hinihintay kayo. Huwag ka daw magmadali sa mga bagay-bagay sa buhay, sabi dito. Kumbaga, mag-trust ka daw sa intuition. Alam ko na may mga ini-illusion kayo, pinapantasizing situation, hindi mo, nandun ka na rin sa point ng buhay mo na parang hindi, wala kang katiyakan sa mga bagay. Hindi mo alam kung kakaliwa ka, kakanan ka, o didiretso ka na dun yung, may mga point ng buhay mo na gano'n, no? Sa iba sa inyo, may mga sitwasyon pa rin na you still holding, na hindi ka makabitaw o hindi mo bitaw-bitawan na doon sa point na yun. Pwede rin ba sa inyo may mga pag-aaralan kayo o may mga aralin kayo sa atin, i-research. Dito rin daw, wag, basta you need to be patient lang sa lahat ng aspeto ng buhay mo para hindi daw din mag-mess sa nakikita ko dito. And then, may liwanag na maghihintay para sa iyo. Kaya, kasi this atin, may mga confusion naman na magaganap o mangyayari sa buhay. Maging patient ka lang doon kasi baka sa iba sa inyo, ano yun? Inahalo pa ni universe yung blessing na ibibigay at yung wish come true mo na hinihiling, di ba? Baka better talaga ibibigay niya sa'yo and the best, di ba? Kaya, you need to be patient lang daw dito sa mga bagay na yun, kung ano man yan ang sinasabi dito. Yun. And nandito ka rin sa sitwasyon na you need to, nandun yung pag-plant of seed, sa nakita ko sa inyo dito. Maging patient ka lang daw, kasi darating to. Maraming kabiguan na nagaganap o nangyayari sa'yo, pero magkakaroon ng transformation sa'yo. May papasok na pera sa'yo. Good news is coming din. Tama, puro wish come true ka nga, oh. Makakamit mo to. Pero mag-ingat ka, no? Kasi may mga tao na hindi nila papayagan o may tao na hindi nila papayagan na maging masaya ka. Arigato namaste, God bless.